Good morning. Sa araw na to ay maghahanap buhay muna tayo. No? Hanap buhay na may kasamang scout pa rin kahit papano. So guys, samahan niyo ako sa aking paglalakbay at pamimili dito sa lugar ng Bibiraw sa basurahan. Kasi dito marami silang napupulot ng iba-ibang klaseng mga pwedeng pakinabangan. Minsan nakakuha din sila ng silver, gold, at kung ano-ano pa na pwede kong bilhin. Tara guys, samahan niyo ako sa aking tatanong-tanong kung meron ba silang mga pambenta, meron ba silang napulot. Tara guys. So, yun talagang hanap buhay, no? Yan. Kanya-kanya. Yan ay mga, ang tawag dyan sa mga ano ng electric pan. Yan, biyero. Ito yung kanilang mga buhay-buhay. So guys, dito may tinutulungan si Kuya Val, si Nini, dito sa lugar na to, no? Napakaswerte, tinutulungan sila ni Kuya. Sobrang puti, kaya yung amoy ng basura, yan, dyan tayo, basurahan. Wala kayong mga napupulot na mga silver. Yan, ito daw. Adam site nito. Ay kasalukuyan. Salukuyan, nagkakaroon na halos. Yan. Silver. Nasaan na? Mga nakukuha silver. Napupulot ng mga silver. Binibili ko. Nakasilip ka dyan. At dito meron akong isang naging kakumare. Sa tagal-tagal nilang nakatira dito hanggang ngayon. Hindi sila nakakayos ng bahay. No? So nandyan sila. Medyo sinasangguni sa akin. Ayun ang bahay nila guys. Tara, itutur ko kayo dun sa bahay nila. Nawa at may makapansin sa ating mga kababayan. Medyo marami din kasi siyang anak. Mars, patingin daw ako ng bahay mo. Baka sakali ay isa sa mga mapansin ng ating mga kaibigan. So guys, nandito ito yung pinakabahay nila. Giba-giba na daw. Kasi ito yung ayan, buhay. Yan. Halos ito na yung binuhay sa kanyang mga anak. Ganun na rin ang kanyang mga anak. Ito na rin pinakapangunahing nila, hanap buhay. Ayan, ito pa lang sa tagal ng panahon. Ito pa lang yung nagawa nila, no? Siyempre, hindi naman laging ganun yung nakukuha nila sa basurahan. Pantawid gutom lang ang kanilang. Ito nagawa nila ng mga kwarto-kwarto. Kasi nga marami siyang anak. Ito. Ayan ang kanilang bahay. Ang kanilang bahay. At puno na rin ng pandagan. Pandagan sa kanilang bubong. At para hindi dumating man yung kalamidad na bagyo. Ayan ho. Ayan guys ang kanilang. Ito yung parting likod, no. Ayan ang kanilang bubong. Sabi nga niya, tuwing tumutulo. At pag tuwing umuulan, di alam nila kung paano sila papaling o mag-iiba ng igaan para hindi sila matuluan masyado. Siguro sa hirap din ng buhay, medyo marami din kasi naging anak to . At yung asawa, ganun din po. Nangunguha ng mga basura sa bahay-bahay. Minsan nakakarota din daw siya. Ito ang kanilang Papasok ako, Pards. Para ma-check, baka sakali. Isa sa mga mapili. Ito po. Huwag na natin kunin sa buntis at takot sa camera yan. Ito tayo. Ayun po. Ayaw na yun, barangsak na yung salaw. Buti nga ilang taon na kayo dito pare ko? Ayan na.
Magagalit na. Kaya na ako, 50 na din. Kaya 50. Pero po, ganun din lang ang pinakahanap buhay, pangunguha at ng basura, ano. Wala na magsimula ang basurahan. Oo, magmula po simula. Ilang taon na ang ng basurahan? Ayun po si pare ko, si paring Rico, ano. Minsan ho, nakaka-base siya doon kila Rab ng pangunguha ng basura. Pag ho, kumuha sila ng basura, binabayadan ng may basura, ng may bahay, yung mga lagang 20 pare. 30, gano'n. Kaya sila nakakaganansya at kumikita. Ito po yung pinaka loob ng bahay nila, no? Ay, oo. Huwag na natin kunin ang mga takot sa camera. Ayan. Ang mga takot sa camera to. Ayan. Ito yung pinakaano nila, bahay nila. At ito naman ang mga kwarto-kwarto nila. Ayan. Ang dami na nga po palang mga sira-sira. Ayan. Ayan po, oh. Malawak, kaya lang walang kaayusan. Walang kaayusan ng kanilang bahay. Importante lang naman po, meron silang matutulugan, no? At meron dong nakaduya na pogi. Ayan. Mahaba, maano yung bahay nila. Yan lang, sobrang hirap din ang buhay. Hindi po nila talaga may ayos. Basta-basta. Pinaka-importante lang naman po talaga. Pagpa-eskwela lang ng aki, kapus-kapus, maski sa pagkakan. Ang ano min na yan, plywood, mga tagpi-tagpi na yan, nahali lang yan sa basurahan. Pag po sobrang ulan, paano kayo? Tururuan na yan. Kasi mga aki ko nasa duyan. Oo. Oo. Kung Tapos saan abot. kami utuduman sa may Ayan. Kasi meron ho silang gumawa sila ng kwarto-kwarto. Kasi daraga ko, yaw lang dyan sa bangko naturog. Oy. So, pwede ka manawagan, Mars, kung baka sakali may mga kababayan tayong gustong makatabang or makatulong man lang sa sitwasyon nyo, no? Kasi ito, ang hanap buhay po talaga nila ay sa basurahan. Sa basurahan na binuhay ang kanyang mga... Ilang anak mo, Mars? Siyam. Siyam. Pero po hindi ho sila naging pabigat sa lipunan. Dahil kahit sa basurahan lang po ang naging kinabubuhay nila, hindi po sila panlimos man lang, talagang bibunuhay pa rin, sariling sikap. Ang tanging dalangin lang po nila ay magkaroon ng medyo maayos ang pamamahay. Kasi nga po yan, alas po yung mga nakatagpi or nakaano sa kanilang mga bahay ay galing din po sa basurahan. Maricoy, ito po naging kumari ko na sa tagal ko ng nanatili dito sa Bicol. Ano. So Mars, baka po meron kang gustong hingin or panawagan sa ating mga kababayan. Baka sakaling ikay ay madinggin nila. Ako ang ko man lang matabangan ako sa pag ning harong para maisaayos ko ang pagtuturog ng mga aki. Kasi turuan na ay kunting pag may bagyo, pahangin, rapag na yan. So Mars, kinabubuhay niyo paano ang takbo ng pang-araw-araw? Yan lang, pangangalakal. Pag walang at bawal na magtapon dyan, wala na. Ma-scrap na lang si Agum. Pero dyan sa mga kakapisan mong anak, mga kasama mong anak, tulong-tulong sa... Natulong man sila kay Papa nila. Pag pag mangangalakal. May ilang estudyante ka pa po? Ano pa yan? 4? 4 Pero nakakapasok naman po sila ng dire-diretso. Minsan na-absent pag walang baon. Tapos yun ay siyempre baon nila masabi. Ito po simulat nung nanatili ako sa Bicol, no. As nakita ko na si Kumare. Kahit anong sama ng panahon minsan sa kagustuhan niya na may mapulot para maibenta sa tambak ng basura. Hindi niya iniinda yung amoy, kung anong makukuha niyang sakit. Pero sa awa ng Diyos, no, ang daming naging kalamidad or ang daming naging sakit dito sa ating. At sila ay nag-safe at wala man lang kahit anong higit. Minsan, normal din, nakakalagnat-lagnat. Pero sitwasyon grabe eh. Siyempre yung amoy, no po. Pero wala, palibasa, ito na yung kinabubuhay nila. Sa Maricoy, no, baka sakali, no, may makapakinig sa iyong dalangin, no. At ito, lang po, pangunahing pamamahay lang po na hindi naman ganun siguro karangya ng bahay ang inihiling nila. May ayos lang po kasi wala nga po itong
kaayusan yan. Magigiba na. Ito, pinakakwarto. Hindi ko nakukuhanan sa loob at medyo madilim eh. At may nakatago dong dilag. Natatakot sa camera. Trapal lang yan. Ito oh. Magtago ka para kang daga. Ayan po ang pinakakwarto nila. Ayan. Sana po mabigyan pansin, no? Kay Kuya Bal, sa ating mga kababayan na higit na gustong tumulong. Sana po ay mabigyan pansin ang kanilang panawagan. Dito rin po ito sa may Kamambugan, sa may basurahan. Sana po. O Mars, ikaw, yun lang ang panawagan mo sa pagkain o okay naman po ba? Nakakaraos-raos? Nakakaraos man, maski pa kilo-kilong bigas. Oo, sa at araw-araw. pag kasi ako ay nagkakaroon ng mga sobrang ayuda, ako ho'y nakakapagdala kahit pa 2 kilong bigas. Nung kailan dito ako nagdala ng mga ilang taon, nabigyan ko nagaling po yun kay Tita Ermagalo. Binigyan niya po ako ng 1 sakong bigas. Dito po sa lugar na ito, at isa po si Kumari ko at yung anak niya ang naabutan natin ng konting ayuda. So guys, no, sana po mga kababayan ko na may mga mabubuting puso. Nawa po isa to sa mga mapansin or mapagawaan na kahit simpleng kubo. Yung kasi yung kanilang bubong, halos nakatapal-tapal na lang kung ano. Yan, yung bagay, binili-bili na lang yan ni Agum dyan. Tapos yun na lang ang pinagawang bubong-bubong. Sa naman po, sa pang-araw-araw nila, sobrang sipag din naman po ni Paring Rico. Wag lang po silang malipasan ng gutom kasi medyo marami-rami din po ang pamilya. O sige Maricoy, baka sakali po isa kayo sa mapili or mapansin ng ating mga kababayan. Kasi noon pa inikayat ko na siya. Kaya lang siguro sobrang nahiya sila at baka akala nila magiging pabigat sa pero hindi po, napakasipag po nila. Hindi po sila yung mga nagpapahingi para lang kumain. Sila po ay panay pa rin ang kayod. O, sige Mars, baka sakali tayo. Yan kasi ang pangunahin pag kinabubuhay nila. Diyan po sa basurahan na yan. Ayan, yan po kanilang. Ayun ang kanilang bubong na. At pag sobrang ulan. At minsan nasa duyan na lang daw natutulog. Pag ulan, shower na sa loob. Oh? Hindi niyo po alam kung timba na. Tapos po sa igaan, kanya-kanyang posisyon na para lang wag mabasa. Sa karamihan baga namin. Saga. Opo. O siya Mars, po ang titignan po natin, baka sakali may makapag-abot man lang o mapansin po, isa po sa mapansin ang iyong pamamahay. At hindi naman po ganun kaganda ang hinihingi nila, may ayos lang po sa ang kanilang bahay kasi nga po halos hindi alam paano na ang posisyon ng kanilang mga mga anak kung pag daw umuulan sobra-sobra ay siya. May nakaduyan, may nakaupo. At ito. Sige po, Marsa. Sige, Marsa. Baka sakali po, may makapansin nawa po ay panalangin natin. Isa kayo sa mga papansin. Ayan, dyan ang kinabuo. Ito po ang, nila, sineseparate po yun talagang pwedeng pakinabangan, pambenta, per kilo. Parikoy! Yan po, dito po siya nagpipili kung yung pwedeng pakinabangan. Kung minsan nakakapulot sila, mga silver, ginto, pag sinuswerte. Ayan. Step! Kumusta? Okay na paggawa ni Kuya Bal dyan? Ay, okay na. Dito naman po si Nini, yung tinutulungan ni Kuya Bal. Yan, ito po yung pinakanak buhay. No? Yan. Yan. Ito, tutuusin, bawal na bawal ang amoy sa mga bata. Pero no choice, dito na sila nanatili. So guys, balik tayo at may pambenta daw sila. Pambenta ng mga silver. Nakabili man ako sa kanila. Pwede na yung 2 kilong bigas. Napulat-pulat po nila.
meron silang nire-recommenda sa akin na sobrang hirap din daw po ng buhay at nabuntis siya ng wala sa oras sa edad na 14 years old. So, nag-anak na daw po yun, no? Sabi ko nga, saglitin namin, puntahan namin. Baka sakali ay maalamin natin ang kanilang naging buhay. Tapos na po tayo magrota at meron lang po tayo ditong dadaanan ng mga ilang suke, no? At medyo tanghali at sobrang init pati. Abang-habang po sa akin isang na-scout na batang nagbuntis at ngayon daw po ay umanak na. Ang edad ay 14 anyos lang. So isang araw siguro pupuntahan ko ang pamilyang yon para alamin at kumustahin ang kanilang buhay. At so guys, abang-abang sa aking panibagong scout sa batang ina. Tara guys, bye-bye! Yan ang mga anak buhay. Yan, meron! Wala! So guys, pauwi na rin po ako. Shoutout muna tayo sa aking mga timtanod. Timtanod. O, meron si tatay. Tay, saan? Anong klase yan, tay? Tignan po natin. Oo. Wala mga silver, tay? Tingin, tay. Battery lang? Bili mo na. Mayo na itong ganito. Mayo na. Mayo, oo. Mayo ng presyong ganyan. Sige po. Timtanod, no? Timtanod. Shout out. Siyempre, nandiyan si Molly Parila, Estariray, Ate Violeta Katakutan, Ellen Fee, Nasi TV, Nelisa 123, Mami Leonidas Sanchez, Rita Lustado, Rosalita Magracia, Ate Tess Cup, Sin at si Mapisot Shohag. Hi! Hi ka muna. Hello! Kamu, dali, hi! Saan ka? Bibili? Oh, sige. Bili ka na muna. Tapos, syempre, sa ating mahal na founder, no? Kay Tita Armagalo. At meron pa akong pupuntahan dito. Nakasakali at matagal-tagal ako hindi nakarota. Baka may pambenta sila. Shoutout din po pala sa aking Team Bungisngi. Shoutout. Kakamis ang banding natin, no? Siyempre, shoutout Love and Care Family, Ma'am Martes Somblas, Ma'am MJD, Daddy Jeremiah, Norable Bastro, Kitty Rain, May 6, kay Ate Lilibet Florendo. Ma'am Martes Somblas, see you. Malapit na punta mo. Malapit na po ang punta mo ng Bicol. Shoutout po sa lahat. Mami Susana Wingan sa Team Gala. Andyan si Ate Marley Guason. Beautiful life. Kay Bro LJ Pulgar. Siyempre, andyan yung kanyang mahal. Sis Lorraine. At ang inyong lingkod. Gala sa oras na to ako'y naggagala. Shoutout po. Sa mga hindi ko nauulit, pasensya na muna. Medyo pagod ang ating utak at katawan. Shout out. Bye-bye!